Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tang with evidence. Kumusta mga kabibig at sana nasa mabuti kayong kalagayan yun. Lalo na ang ating mga OFW. Ano na bang araw ngayon? Saturday na? Malapit na ang linggo para mag-holiday ba? Or mag-day off tayo mga kabibig? Pero makaka-day off nga ba si Lisa Marcos? Ikaw talaga kabibig. Ano ba yung pinupunto mo? Naku mga kabibig, heto na nga Smartmatic founder, ex-VP, surrender in Miami bribery case tied to Filipino voting machines. Naku mga kabibig, ano ba yan mga kabibig? Parang ito yung sinasabi ni Glenn Chong, Attorney Glenn Chong, noong kasagsagan na kung saan nakipag-negotiate, nakipag-usap si Lisa Marcos tungkol dito. Ewan ko mga kabibig, pero alam niyo naman, marami ang nagsabi-sabi, di ba? Na ito kasi sabi ni Attorney Glenn Chong na siya ay isang former congressman. My advocacy is focusing on exposing fraudulent election system. Tapos mga kabibig, meron siyang ibinahagi sa atin noon tungkol sa pakipag-usap ni F. Eliza Marcos sa Smartmatic. Ngayong nadakip na, ngayon nag-surrender na ang may-ari ng Smartmatic. Paano na to? Mauugat kaya ang meeting ni Liza Marcos kasama ang Smartmatic founder? Tapos, bribery pa. Tapos, tied to Filipino voting machine. Heto mga kabibig, may napanood akong video mga kabibig na pinag-uusapan na kung saan delikado nga ba si F. Eliza Marcos. Nako, paano na yan? Sabi ng iba, ito na yung katapusan ni Lisa Marcos. Oy, grabe naman kayo, wag pa mo ganun ha. So ito mga kabibig, panoorin natin ha, bigyan natin ng reaksyon. Sa mahigit 20 years na pagkakakulong, ayon mismo sa kasong bribery gamit ang Smartmatic. Kasunod niyan ang pagsuko o pag-surrender ng Smartmatic founder. Mukhang nabibigyan na ng linaw ang matagal nang ipinaglalaban ni Attorney Glenn Chong. Mukhang maaaring nadaya nga si BBM noong 2016 elections gamit di umano ang Smartmatic. Di may posibilidad na maaari ding totoo ang mga statement ni Attorney Glenn Chong na nakipag-usap itong si Lisa Marcos sa Smartmatic. At maaari din ba na kaya nanalo si BBM over Leni Robredo? Dapat magreklamo mga kamping dito. Kaso, magka-unity na pala sila, kaya okay lang na madaya. Hato pa ang sabi ni Attorney Glenn Chong. Tinanggal ng mga pambansang Tinanggal ng mga pambansang salot ang post na ito matapos makasuhan sa US ang kanilang kakuntsabang si Roger Peñate. Ibinalik ko ito as is para malaman nyo ang buong istorya. I know what you did last summer. Nagmi-meeting si Liza Marcos kasama ang dalawang technical guys at si Roger Alejandro Peñate Martinez, Pangulo ng Smartmatic noong kasagsagan ng kampanya sa 2022. Ginawa ko ang sinumpaang salaysay na ito upang mapigilan natin ang Smartmatic na patuloy na kontrolin at dayain ang ating halalan, bayan at kinabukasan. Ang affidavit na ito ay inilakip sa supplemental petition to disqualify Smartmatic na isinampa nila General Eliseo Jr. Rio, Gus Lagman, Frank Isaac at Colonel Leonardo Odunio sa COMELEC noong September 12. Naku po. At eto mga kabibig as Lisa was standing on the other side of the table and facing Ivan and Hubert, she declared the following: Guys, I have a meeting with the owners of Smartmatic. I need 2 technical guys to come with me. Then she suddenly turned around to face me, apathetically pointing her finger at me and blurted the following: But not you because they hate you so much. I found out later from my source at the Bureau of Immigration that Juan Peñate Martes Roger Alejandro, born on April 22, 1975, Venezuelan citizen, arrived in the Philippines on March 17, 2022 and departed on April 5, 2022. Thus, Peñate Martinez Roger Alejandro was in the Philippines at about the time Lisa declared that she is meeting with the owner of the Smartmatic.
Ito na ba, mga kabibig, May busog! ang posibleng katapusan, ang posibleng paglabas ng katotohanan na meron talagang dayaan. Naku po, kung pwede sana magsalita ang mga ang mga kakampi, pero parang ayaw na nila. Parang suportado nila si BBM. So ano ang iyong komento tungkol dito, mga kabibig? Ito na ba ang katapusan ni F. Eliza Marcos? Ito na ba ang pagsiwalat sa katotohanan kung merong dayaan sa Smartmatic noong kasagsagan ng eleksyon? Pwede bang mag-apila sila ni Robredo ngayong nag-surrender na ang presidente ng Smartmatic? At naku po, ang isang Pilipino din na nagtatago na nasa ibang bansa, arestado na din. Nako po, mga kabibig, ano ang iyong komento dito, lalo na ngayon na parang gusto nilang pagtakpan ang issue na ito at more focus sa mga Duterte. Lalo na ngayon ni Pulong Duterte na kung saan meron na namang kinasasangkutan si Pulong. Di ba, mga kabibig? Hindi lang si Pulong, kundi kasama ang asawa ni VP Sara Duterte. Pero take note, nagsalita na si VP Sara Duterte, mga kabibig. Yes, mga kabibig. Pagdawit kay Congressman Paulo Duterte at Second Gentleman Attorney Manscarpio sa pagpuslit umano ng 6.8 billion na shabu sa magnetic field lifters noong 2018, isang political harassment ayon kay VP Sara. So manood tayo sa statement ni VP Sara at kung paano niya inexplain ang nangyayari ngayon na parang nakikita na talaga niyang mangyayari ito at balik-balikan itong issue na ito para lalong madiin ang mga Duterte at lalong mawala ng gana ang mga tao kay VP Sara. So ito, kabibig. Pulong at ni Attorney Mans sa issue ng pagpupuslit umano ng 6.8 billion pesos ng drug shipment. Ano po yung reaction dito? Unfortunately, I cannot speak for Congressman Pulong Duterte. I understand meron siyang mga statements na nilalabas para sa pagsagot ng issue na ito. At napag-usapan din namin ng aking asawa, si Manscarpio, na kung ano yung sa kanya na issue ay siya lang yung sasagot, kung ano yung sa akin, yun lang din ang sasagutin ko para klaro yung mga linya Correct. na sasagot namin. But as I always say, hindi lang dyan sa kaso na final sa kanila. Lahat ito ay political harassment, political attacks. Nakikita niyo naman, lumabas siya nung umalis ako sa DepEd, lumabas siya nung nagsasalita na ako kung anong dapat ginagawa natin para sa ating bayan. Correct, pero VP. sana ay hindi makalimutan ng taong bayan na ang tunay na problema natin ay kahirapan. At yung problema ng mga tao sa mahal na pagkain. Yun talaga yung basic na problema at basic need ng bayan ngayon. Kaya sana ay hindi sila magpadala sa ingay, but kundi tutukan natin lahat kung ano yung totoong problema ng ating bayan. Kahirapan at kahirapan ng mga tao na bumili ng murang pagkain. Correct. Tama. Politically motivated, ito ay political harassment ayon kay VP Sara. Sabi ng iba, para nga kabibig kasi after na ipinasa ni Pulong Duterte yung bill tungkol sa hair follicle test, ay agad-agad na nagkaroon ng committee hearing. At talagang meron silang witness na hinugot doon sa kung saang kulungan at pinagsalita. Matapos na nga itong nagsalita si Guban, tapos kinuha ulit at naging star witness. Yung kinomtempt ng Senado, naging star witness ngayon ng Kongreso. 'Di ba? Tapos sinabi pa itong si Guban pala ay magaling magsinungaling. Pero sinabi niya noon, sinungaling siya sa Senate Blue Ribbon Committee. Ngayon daw, nasasabi siya ng totoo kasi maraming nagpoprotekta sa kanya. Tingnan mo, sino kaya ang nagpoprotekta kay Guban? Di ba ka mga congressman, di ba mga kabibig? Hindi natin alam. Sino ba ang nagpoprotekta kay Guban?
Nako mga kabibig. So akala nila na malulusutan nila ito ba? Nakala nila hindi alam ni VP Sara kung anong klaseng drama ito para makalimutan ang totoong problema ng bansa natin. Kaya nag-react si Congressman Pulong. Ito ang sinabi ni Congressman Pulong ha, para alam din natin. Ito ang sabi ni Congressman Pulong. Sabi niya, hindi ko po kilala si Jimmy Guban at sigurado ako na hindi rin niya ako kilala. Wala kaming anumang transaksyon o ugnayan kaya walang rason na siya ay pagbantaan kung babanggitin man niya ang pangalan ko. Klaro po na walang kredibilidad ang taong yan at walang basihan ang kanyang mga sinasabi noon pa man. Kaya di ko alam kung bakit bigla po siya naging star witness dito. Diba? Naging star witness. Sabi ni Yusek Paul Gutierrez, I don't personally know nor have I ever met, even up to now, any of the Dutertes, Attorney Manscarpio or Michael Yang. I also never had any personal or professional dealings with Mr. Guban while I was covering the custom beat, although the things I've been hearing about him at the waterfront are all unsavory. Time and again, Guban has been proven to be an inveterate liar. Nako, malalaman natin kasi iimbitahan sila sa Kongreso. Baka dito na talaga magsilabasan lahat ng sekreto ni Guban. Sabi ni Bini Antiporda, walang koneksyon. That's why nagtataka ako bakit ganyan ginagawa sa akin. We all know na nakakulong nga siya at gusto niya ma-save siya roon sa pagkakakulong niya. Ganun pala ang gusto niya. Gawan niya ng paraan na tama. Huwag na siyang mandamay ng taong walang kasalanan. Tingnan nyo. Diba nakakahiya, no? Gawa-gawa ka na istorya para, tawag dito, mapapalaya ka kasi feel mo talaga na, ay, katulad ito ni ni Dilima ba na makakalaya siya. Pero natawa ang mga netizen, mga kabibig. Kasi ang statement ni Guban is, I was told. So meaning, may nag-feed sa kanya. May nagbibigay ng script sa kanya. So ang tanong, so sino ang nag-feed sa'yo, Jimmy Guban? Bakit nabuhay ka ulit pagkatapos lumabas ang mandatory drug test bill ni Pulong? I was told. Kaya nga ang mga netizen ay nagdududa. Bakit I was told? Hindi ba pwede na ako, narinig ko, nakausap ko? Mga ganun ba? Pero ang statement niya, I was told. So sabi ng netizen, kwentong barbero lamang. So kung merong mga dokumentong ipapakita si Guban to support his claim, ay baka pwede. Pero delikado kasi sabi niya CCTV daw. Meron nga bang CCTV? Diba? Alert ka naman doon si Guban. Eto pa mga kabibig. Sabi ni VP Sara, inaasahan na niya na meron talagang impeachment, na merong impeachment na niluluto ngayon sa Kongreso. Kung sino mang congressman ang nagluluto, make sure masarap ang timpla nyo. Kasi pag pangit ang timpla, baka, babalik sa inyo yan. Kakarmahin kayo. Ito yung statement ni VP Sara ha. Sige, i-share ko sa inyo mga kabibig para naman alam natin ang sentimiento ni VP Sara na talagang pinag-uusapan ngayon at sabi nito, handa na ba si VP Sara sa kanyang impeachment? Ito mga kabibig. Yung impeachment po. Well, yes. That is expected. Lagi namang pinapag-usapan among members of the House of Representatives ang impeachment. At naman namin lagi yon base sa mga sinasabi ng mga kaibigan doon sa loob. Expected na natin yan dahil... So nagpaplano talaga ang Kongreso na impeach si VP Sara? Kasi may mga kaibigan na si VP Sara sa loob ng Kongreso. Normally, itong mga kaibigan ni VP Sara ay magre-report sa kanya. So totoo talaga na may plano ng impeachment ang nasa Kongreso. Sino kaya ang nangumuno? Sino kaya ang nangunguna? Sino ang leader sa impeachment ni VP Sara? Kung akala nyo, mamamanipulan nyo, akala nyo mabibilog nyo ang utak ng ibang congressman, or akala nyo matatalo nyo si VP Sara, pasensya na. Hindi po. Mainit na ang politika ngayon dito sa ating bayan. Pero inuulit ko,
sana ay hindi madala ang ating mga kababayan sa ingay ng politika. True. Hindi, dapat tutukan talaga natin yung totoong problema ng ating bayan. Problema talaga natin ngayon, unang-una masyadong mahal yung pagkain. Tsaka lumalaki yung mga taong, lumalaki yung segment ng population natin na mga naghihirap. Totoo naman ang sinabi ni VP Sara. Uy, bakit puro impeachment? Bakit puro mga Duterte ang pinag-uusapan sa sa Kongreso, pati sa Senado? Bakit puro mga Duterte? Hindi pa ba naka-move on yung mga Dilawan, Kakamping o Unipink para sirain ang mga Duterte? After masira ang mga Duterte, ang ano makukuha nila? Kaligayahan? Baka negative feedback ang makukuha nila. Baka lalo ang mga tao ay magagalit sa BBM administration, kay Tambaloslos, kay Martin Romualdez, mga kapipig. 'Di ba? So, hindi ko alam kung ano ang pino-point out nila. Tapos ito pa mga kabibig, naglabas ngayon ng panibagong resulta, mga kabibig, merong resulta ngayon kung sino daw ang yung pinaka-least nag-spend ng budget, mga kabibig. Least nag-spend ng budget. Tapos si VP Sara, ang Office of the Vice President ay isa sa mga nag-least spend ng budget. Of course, every now and then kune-question nyo kung ano ang ginagawa ng VP natin. Pero ito, believe talaga ako ni VP Sara dito, mga kabibig. Iginiit ang halagaan na magkaroon ng mandatory drug test ang mga opisyal. Gusto ko to. Para magkaalaman talaga kung sino yung mga traidor na mga politiko na mahilig sa polvoron. Ito mga kabibig ha. Tingnan natin mga kabibig. Itong statement ni VP. Hindi kami nakapag-usap sa about sa drug test kasi ang gusto ko sana sa question lang po. Na-answer mo na ito, pero bakit po kayo kumasa doon sa hamon ni Attorney Harry Roque na mag-undergo sa hair follicle drug test? And nagkausap na po ba tayo nila Davao City Mayor Baste and Kong Pulong regarding po doon sa hamon ni Attorney Harry? Hindi kami, yun nga sayang. Sana kasi tinake up ko yan sa kanila doon nung sama na kami. Kasi nakalimutan dahil hindi naman yun yung topic kasi ng conversation kaya hindi kami nakapag-usap sa about sa drug test kasi ang gusto ko sana sabay-sabay na kami mag-drug test. Gumawa lang siguro ng guidelines yung mga tao nagde-demand ng drug test. Merong kukuha, may third party na kukuha ng kanilang sample, tapos meron din kaming sarili naming sample para dalawa yung testing. Yung mga ganun ba? Yes. So, bakit tayo kumasa, ma'am? Bakit tayo kumasa dun sa hamon, ma'am? Well, yes, kasi naririnig ko na panawagan siya ng mga tao. Panawagan siya ng mga tao, hindi lang ng mga kalaban, kundi pati na rin ng mga kaalyado namin, dinidemand na rin siya. Siyempre, pag ganun na yung tao na yung nagsasabi na dapat mong gawin ito, tapos legitimate naman, reasonable naman yung kanilang demand, kailangan mo pakinggan. True, ganun. Yung hinihingi ng taong bayan. Tama. Ganun ka-importante, ma'am, na yung mga leaders ay mag-undergo sa drug test. And sa tingin po ninyo, kailangan pa ba talaga ng batas para sumailalim sa mandatory drug test o kailangan kusa na lang yan sa mga leaders natin? Oh, well, yes. Kailangan natin ng batas to regulate it and malatag doon kung paano gawin yung drug testing at syempre para sa mga umaayaw na magpa-test. Pero hindi na kailangan ng batas doon sa mga taong gusto naman mag-voluntary testing. Kailangan lang natin ng malatag ng maayos kung ano yung guidelines. Correct. Thank you. Salamat. Thank you po. Di ba mga kabibig? Ang galing ni VP Sara, no? Legit. At ito ay hinahanap hinaing na mga tao. So pagbigyan natin, kasi yung mga tao, tayo ang nagluklok sa kanila, sa kanilang kinatatayuan ngayon. So VP Sara, listen to the voice of the people. Ang tanong, si BBM ba nakikinig ba sa voice of the people? Pinakikinggan ba ni BBM ang hinaing ng mga tao? Pinakikinggan ba ni BBM ang request ng mga tao? Pinakikinggan ba, mga kabibig?
Ewan ko kabibig kung pinakikinggan ba niya. Parang wala siyang pakialam. 'Di ba? Parang deadma lang siya. Bakit kaya deadma si BBM? Anong meron? Bakit siya deadma? Nako mga kabibig. deadma si kabibig. Deadma si BBM. May tinatago. Yan, kabibig. I'm sure, ramdam ko talaga, kabibig, may tinatago yan. Ano ba ang tinatago ni ano Ni anong tawag dito? Ni BBM, ewan ko. Basta, may tinatago yan. Kayo talaga, i-comment below daw kung ano ang tinatago ni BBM. Malaki ba ang bangag sa ilong? Kayo talaga, ha? Huwag kayong ganun. Maghintay tayo, baka later on, kakasa ito si BBM. Maunahan pa niya si VP Sara at mga Duterte. Baka siya ang uuna talaga, tapos live na live. Makikita natin at immediately makukuha ang resulta. Mapaya tayo. 'Di ba? So maghintay tayo, baka later on magpatawag ng press con. Live na live. BBM, Pamilyang Marcos, magkaroon ng hair follicle test. O diba? O palakpakan kung ganun. Kasi nakikinig ang Pamilya Marcos sa hinanaing ng mga tao. Pero kung hindi, kung mauna ang mga Duterte, isang malaking sampal kay BBM. Diba? Isang malaking sampal talaga. So mas matapang pa ang mga Duterte talaga. Mas pinatunayan talaga na matapang at may kredibilidad ang mga Duterte. May paninindigan ang mga Duterte. At talagang mahal nila ang mga tao and they listen to the voice of the people. Diba? So yun lang mga kabibig ang ating Ladies Lebek-Lebek for the day. Shout out sa lahat ng ating mga OFW. Kapwa Pilipino dyan na lumalaban pa sa buhay para makamit ang mga pangarap sa buhay. Don't forget also Kakokak Gcash. Kakokak Gcash, pang kape, pang salabat, pang water, pang juice, pang pang Starbucks. Ay, social. Kang Kokak Gcash. So yun lang mga kabibigan ating Ladies Lebek-Lebek for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone and see you tomorrow. Bye!